Hiniling ng isang solid kahugot na isang lingkod bayan na kung may babasahin tayong kwentong parang for adults only ay sabihin natin kaagad sa simula pa lamang ng kwento, which is tama naman. One thing na na-neglect natin nung nakaraan kasi akala ko walang mga minor na nakikinig. Kasi tinitingnan natin syempre yung dashboard, yung analytics at nakikita natin na wala namang minor nakikinig pero meron naman pala. Siguro hindi lang sila nare-record. Okay? So, eto, isang paalala mo des, kung may minor na nakikinig ay next story na lang kayo. Sabagat ang ating letter or story sender ay masyadong nagpakatotoo. Ayaw daw niya ng plastikan at gusto niya ay makatotohanan ng kanyang kwento. Pero tinanong ko siya, matapos ko mabasa yung kanyang buong kwento, ang tanong ko ay, sure ka ba na wala tayong babawasin dito sa kwento mo? Sapagkat napansin kong medyo malala ba. Ang sagot niya sa akin ay, kuya, nagbawas na ako. Which means na kapag nagbawas pa tayo, baka daw mawala na ng essence o baka magkulang na. So, paalala lang muli, minors, this is a for adult story. Okay? Ang kwento ng kahugot nating si Ara, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras muna sa lahat ng kahugot, lalo na mga broad-minded, malawak ang pangunawa at hindi judgmental, at malamang sa malamang hindi maiimbierna sa kwento ko. At baka tapusin din ang pakikinig nito. Ako po si Ara, minsang tinawag na Ara Desperada, at hindi naman ako naloka sa tawag nilang ito kasi totoo naman. Nasa age na kasi ako noon na alam ko na kung saan ako magiging tunay na masaya. National anthem ko noon ang I'd Rather na kanta ni Luther Vandross. I'd rather have bad times with you than good times with someone else. Age 26, tatlong lalaki ang lagi kong nakikita at naaamoy. May isa na nahahawakan din. Sila sina Arnel, Bong at Jim. Si Arnel ang masugid kong manliligaw. Kabarangay ko siya at boto ang buo kong pamilya sa kanya kasi liban sa pagiging teacher niya sa elementary school sa amin ay mayroon pa siyang sariling bukid na 3 ektarya. Si Arnel din ang pinakabatang naging kagawad sa aming barangay dahil 21 lang siya noong mahalal siya ng barangay. Yun nga lang, hindi gwapo si Arnel at kahit teacher siya ay nababaduyan ako sa style niya. Si Bong naman ay kapitbahay ko sa apartment sa Dubinan East, Santiago City kung saan ako nakatira. Mama ni Bong ang may-ari ng apartment. Hindi ito yung typical na apartment na nai-imagine nyo na up and down. Yun ay isang floor lang. Parang bahay na hinati sa 2 pinto at bawat pinto ay may 2 maliliit na kwarto. Wala siyang salas. May parang terrace, then pagpasok mo ng pinto, 2 kwarto ka agad na magkatabi. Tapos kusina at banyo na. May maliit na pinto sa kusina papunta sa maliit na space sa likod na parang lugar naman ng labahan. Wala siyang salas at hindi siya maganda. Pero mura kasi ang renta kaya nga kahit sales lady lang ako sa tindahan ng cellphones ay na-afford ko ang renta. Sarili ko pa yung kwarto ko na ako na lang din ang nagpaganda. Dinikitan ko lang ng floral na wallpaper at kung ano-ano pang kabaklaang dekorasyon. Guwapo si Bong, Kuya Bono. Makisig, anak ng Bombay at trabahong Bombay din ang source of income. Nagpapahulugan siya ng mga gamit, nagpapautang ng perang hulugan din. Mukha siyang Bombay pero Pinoy na Pinoy sa lahat ng bagay. Iba ang style ni Bong sa panliligaw.
dinadaan niya sa gawa at pagbibigay ng kung ano-ano. Dalawang bagay lang ang hindi ko gusto kay Bong. Una ay ang kanyang mama na matapobre at akala mo kung sino. Kagaya ko lang din namang mahirap dati at umaluan lang ang buhay nung makarelasyon ng Bombay na papa ni Bong. Naanakan lang siya pero hindi naman napakasalan. Pangalawang hindi ko gusto kay Bong ay hindi siya Dax. Pero si Bong ay nag-iisang anak ng mama niya. Maganda ang bahay nila na siyang una mong mabubungaran kapag pumasok ka sa gate ng compound. Nasa tabi ng bahay nila ang aming apartment pero liban sa bakod ng compound ay may bakod pa ulit ang bahay ni na Bong. Bakod na puro bakal na rehas kaya't nakikita rin ng mama ni Bong ang lahat ng taong papasok sa loob ng compound. Si Jim naman, siya ang kinabaliwan ko pero ayaw niyang magkaroon kami ng relasyon. May itsura naman si Jim, makisig, malinis sa katawan, matangkad at masarap. Hindi naman niya ako pinagtabuyan o pinakitaan ng masamang ugali. May nangyayari sa amin, sex pero wala kaming relasyon. Ewan ko kung naggagamitan lang ang tawag doon. Hindi ko na lang iniintindi yon, pati ang sinasabi ng ibang tao. Yung tawagin nga akong Ara Desperada kasi true naman. Sabi pa nila bakit hindi na lang daw si Arnel o si Bong. Bakit si Jim pa raw na ayaw naman ng label o commitment. Pero in all fairness kay Jim Kuya Bono ay napakabait niya. Hindi lang sa akin kundi maging sa kanyang kapwa. Kahit sino pwede niyang tulungan, kahit sino ay kanyang nginingitian. Nung una pa lang na may mangyari sa amin, pareho kaming nakainom noon, sinabi niya sa akin na hindi kami pwedeng magkaroon ng relasyon. Magsisex lang daw kami pero NSA. Anong NSA? Tanong ko pa noon. No strings attached. Noong una talaga, natsipan ako ng sobra sa sarili ko kasi yung lalaking gustong gusto ko ay ayaw akong makarelasyon. Kaibigan lang ang turing sa akin, kaibigang najujugjug. Nagtry pa nga akong iwasan siya noon pero naging napakahirap gawin yon dahil magkasama nga kami sa apartment. Nakababatang kapatid niyang si Lizzie actually ang dati kong ka-share sa apartment na yon. Kaya lang ay nag-abroad si Lizzie kaya't siya na ang tumira. Pero ang totoo Kuya Bono, unang kita ko pa lang talaga kay Jim noong magkatrabaho pa lang kami ni Lizzie sa department store ay nakarasyan ko kaagad ang kuya niya, si Jim nga. Hindi pa kami magkasama ni Lizzie noon sa apartment. Close kami ni Lizzie kaya noon pa lang ay biniro ko na siya na gusto ko siyang maging hipag. Ang sabi niya, "Nako girl, napakapihikan yan." You mean, hindi ako pasado sa taste niya? Actually, hindi namin gets kung ano ang taste niya eh. Yung mga nagdaang girlfriends niya, magaganda, professionals pa. Pero wala naman siyang nakatuluyan. Baka naman lalaki ang gusto niya. Ay hindi straight ang kuya ko. Siguro may hinahanap lang talaga siya sa isang babae. Pero alam mo, natatandaan kong may sinabi siya noon eh. Ano yun? Kapampangan kasi ang pagkakasabi niya. Itatranslate ko na lang. Parang hindi pa siya stable o wala pa siyang sapat na pera para magseryoso sa relasyon. Parang ganun. Ang sagot ko naman kay Lizzie noon Kuya Bono ay, sabihin mo sa kuya mo, okay lang sa akin ang relasyong laro-laro. Biro lang yun pero
sinabi pa rin pala ni Lizzie kay Jim yon. Nalaman ko na lang nung time na nasa abroad na si Lizzie at si Jim na ang kashare ko sa aming munting apartment. Madalas din kasi Kuya Bono, lalo na nung may isang buwan na siguro si Jim sa apartment ay nagkakasundo na kami sa mga kabaliwan ko. Hindi ako yung typical na babae, Kuya Bono, na mahinhin, mahiyain, disenteng-disente. Para akong babaeng bakla. May kuya kasi akong bakla, panganay namin, si Kuya Jovencio, at siya ang pinaka-close at pinaka-vibes ko sa tatlo kong mga kapatid. Masasabi ko ring matibay na akong babae sa edad na 26 noon dahil sa dami na rin ng mga karanasan ko sa buhay. Maaga akong nakipag-boyfriend, Kuya Bono. 11 lang ako noon, grade 5. Nagkajowa din ako ng grade 6 pero parehong pururot relationship lang ang mga yon. Nag-level up lang noong first year high school na ako dahil mas matanda ng 5 years sa akin ang pinatulan ko. At sa edad na 14 ay nawala ang virginity ko dahil sa 19 years old kong jowang napakalibog pa. Buti nga hindi ako nabuntis ng maaga sa kabila ng napakadalas na may mangyari sa amin noon. Oo, Kuya Bono, yun yung pinaka-mael ko talagang jowa. Pero siya naman ang pinaka-jutay sa lahat. Pero syempre, akala ko noon ay hindi siya jutay kasi nga, siya ang first time ko. Nasasabi ko na lang na jutay siya noong makararas na ako ng iba. Iba't iba. At naikumpara ko ang sukat niya sa sukat ng iba pa. Sinubok din talaga ang tatag ko dahil iniwan kami ng tatay ko noong grade 6 ako. Si tatay ay nagtanan ng ibang babae kaya sina nanay at Kuya Jovencio ang nagsikap para mabuhay kami. Naging napakahirap nga lang ng buhay namin. Natuto akong magtinda ng kung ano-ano sa bayan ng San Jose City noon para lang magkapera ng kakarampot. Taga San Jose kasi si Papa at doon kami unang tumira sa likod ng bahay ng Lola Araceli ko. Kay Lola Araceli nga pala galing ang pangalan kong Araceli at Celi Liit ang nakamulatan kong nickname ko noon. Pero dahil biyuda na noon si Lola Celi ay hindi na rin siya nakakatulong sa amin nung iwanan kami ni Papa. Yung isang anak niya ay ayaw naman sa amin kaya't umuwi na lang kami ng Rojas Isabela, 4 na taon mula nung layasan kami ni Papa. Ito ay noong hindi na talaga kaya ni Mama ang kahirapan namin sa Nueva Ecija. Dito kasi sa Isabela, Kuya Bono, ay nagsasaka si Lolo. Baryo ang lugar nila at maraming pagkain sa paligid kung masipag ka. Hindi rin sila mayaman pero dahil magsasaka sila ay hindi sila nawawalan ng bigas. Yan ang isang bagay na hindi nila binibili. Hindi kagaya sa amin sa San Jose noon na kahit walang pambili ng ulam basta't may pambili ng bigas. Ako ang bunso, Kuya Bono, pero ramdam ko at tandang-tanda ko ang paghihirap namin noon. Kahit din dito sa Isabela, naranasan ko rin ang hirap, lalo na sa pag-aaral dahil madalas wala akong baon. At nararanasan ko rin noon ang maglakad ng 3 kilometro noong high school ako dahil naipamerienda ko ang pamasahe ko. Nakapagtapos ako ng high school at nakapag-aral din ng 2-year test the course sa Tuguegarao City, Cagayan. Doon kasi noon nakapagtrabaho si Kuya Jovencio bilang mananahe. Pinag-aral niya ako, pero pinalayas din niya ako dahil naging jowa ko ang jowa niya. Umuwi ako ng Rojas noon pero naboring ako dahil walang gwapo sa baryo. Yung mga kapitbahay naming mga dalaga naman ay lumulusong sa bukid at hindi ko naman yun kayang gawin. Hindi sa pagyayabang, Kuya Bono, ay mayroon akong angking kagandahan, kakinisan at kaputian na ayokong mabahir ng putik sa bukid.
Oo, tanggap ko ang masamang tingin ng mga kapitbahay noon sa akin na maarte daw ako, feeling mayaman kahit wala namang makain. Totoo naman yun kaya't hindi ako nagre-react. Nung magkapera si Mama, hiningan ko ng pamasahe papuntang Santiago City at doon ay rumampa ako para maghanap ng trabaho. Natanggap naman ako sa tindahan ng cellphone sa palengke. Nagtrabaho ako doon ng 2 years. Pero dahil lang din sa lalaki ay natanggal ako. Anak kasi ng amo namin ang naging jowa ko at mas bata ito ng 3 years sa akin. 17 lang siya noon while ako ay 20 na. Nagalit ang amo naming babae nung malaman niyang naiho-hotel ako ng bunsong anak niya. Pang 12 na boyfriend ko na yun, Kuya Bono, since elementary ako. Pero at the age of 20 noon na hindi ko na iniiyakan ng mga lalaking nang iiwan sa akin. Sa pagkakatanda ko, 2 beses lang akong umiyak dahil sa lalaki. Una nung first year high school ako, dun sa ex kong nakauna sa akin nung 14 ako at 19 naman siya. Sobrang sakit noon to the extent na ginusto ko pang magpakamatay dahil pakiramdam ko wala nang halaga ang buhay ko kasi wala na siya sa piling ko. Ang pangalawa naman ay nung mawala din ang lalaking siya talagang sobra kong minahal at siya ang lalaking kahit kailan siguro ay hindi ko makakalimutan. Siya si Chris, Kuya Bono. Si Chris ang nakatulong sa akin ng malaki upang makamove on ako mula dun sa first boyfriend kong 19 years old. Ka-age ko lang si Chris. Mahal ko siya at mahal din niya ako. Kahit mga bata pa kami noon ay niligal niya ako sa parents niya at tanggap nila kami. Sa totoo lang, mababait ang pamilya ni Chris. Nagtagal kami ng 8 months, Kuya Bono, bago siya tinamaan ng kidlat habang kinukuha ang mga kambing nilang nakasuga sa parang. Mas iniyakan ko ang pagkawalan ni Chris. Siya ang nag-ahon sa akin sa matinding kalungkutan nung iwanan ako ni Joey. Akala ko siya na ang makakatuluyan ko pero sa isang iglap, nawala lang din siya sa akin. Sa isip ko nun, Kuya Bono, tinatanong ko kung may kakambal ba akong malas. Sa sobra kong pagmamahal kay Chris noon, naisipan ko din ulit ang magpatiwakal pero naisip ko, masyadong mabait si Chris at tiyak na sa langit siya napunta. Hindi kami magkikita muli kung ako ang kikitil sa sarili kong buhay. Tinanggap ko na lang ulit ang kasawian ko na namang yon pero sa paraang binago ko din ang sarili ko. Nakakasawa na kasi ang magdrama, mag-emote. Hindi lang ang pamilya ko kundi pati ako ay nabubwisit na sa sarili ko noon dahil wala na akong ginawa kundi mag-emote. 10 months simula nung mawala si Chris, lumabas ako ng bahay bilang panibagong ako. Hindi na ako si Sally. Ako na si Ara na handang makipaglaro sa mga kalupitan ng panahon. Wala akong kakayahan para gantihan ng dagok ng buhay pero nakahanda na akong maglaro sa paraang alam ko. Pero hindi ko inaasahang magiging babaeng bakla ako. Halos lahat ay ginagawa kong biro. Konting bagay, tatawanan ko. Sabi nila, napaka-jolly ko daw. Parang wala daw akong problema sa buhay.
No comment lang ako pero hindi nila alam na binago ako ng pinakamabibigat na problema at pagdurusa sa buhay. Noong nasa Tuguegarao ako, Kuya Bono, 18 years old ako. Pinag-aral ako ni Kuya Jovencio sa TESDA Regional Training Center sa Carig at 2 linggo pa lang ako doon ay may jowa na ako, ang napakagwapong si Dillon. Unti-unti noon, Kuya Bono, ay gusto akong baguhin ni Dillon. Hindi raw kasi ako maayos, parang hindi daw ako tunay na babae. Sabi ko sa kanya, magbabago ako kung makikilala ko siyang mabuti at mapapatunayan kung totoo talaga ang pag-ibig niya para sa akin. Kasi ako mismo hindi naman umaasa sa seryosohang relasyon noon. Saan ka ba naman nakakita ng 6 days lang na nilagawan nakipag-sex ka agad? Pero sa totoo lang, gusto kong ma-inlove kay Dillon noon kasi mahusay siya sa kama at dax siya. Siya ang pangalawang pinaka-dax sa lahat ng naging jowa kong natikman ako. Kaso nga lang ay ayaw niya akong isama sa bahay nila at napapansin kong parang wala siyang ibang kaibigan kundi si Marco na halatang silahis. Kalaunan, Kuya Bono, nalaman ko ang totoo dahil pinakialaman ko ang cellphone niya. Nabasa ko ang mga messages at nagtaka ako dahil pati ang Kuya Jovencio ko ay nakaka-text pala niya. Venice pa ang naka-phone book na pangalan ng kuya ko sa phone ni Dillon at base sa mga messages na nabasa ko ay lalaking bayaran pala si Dillon. Kumikita ng pera dahil sa mga booking sa mga Becky. Hindi ko naman siya hinusgahan o kinumpronta sa nalaman kong pagkatao niya pero hindi ako nagtiwala at lalong hindi ako nagpatangay sa mga paglalambing niya. Hanggang sa dumating sa point na hinamon niya ako ng break dahil hindi ako nakikinig sa kanya. Kasama ko sa siya nung araw na yon at may nakasalubong kaming bakla na nakilala ko nung enrollment. Saglit ay nagkakwentuhan kami ng baklang yon. Masayang kwentuhan na may halong mga salitang bakla. Noong kami nilang dalawa ni Dillon, nang sabi niya, "Ara, hindi ka ba talaga magbabago? Ang tagal ko nang sinasabi sa'yo na ayoko na para kang bakla. Magpakababae ka kung hindi, makikipag-cool off ako sa'yo." "Ay, tinatakot mo ako, Dillon?" "Hindi kita tinatakot. Boyfriend mo ako, dapat nakikinig ka sa akin at respetuhin mo kung anong gusto ko. Total para naman yan sa ikabubuti mo." Dillon, nagtataka lang ako kung bakit ayaw mo ang pagiging babaeng bakla ko. Di ba sanay ka naman sa mga bakla? Anong sanay? Kailan mo ba ako nakitang nagpag-usap sa mga bakla? Ay nako, Dillon, eto ako. Ang nakikita mo sa akin, totoong ako. Huwag mo akong turuang baguhin ang sarili ko at magtago sa likod ng isang personalidad na hindi naman ako, gaya ng ginagawa mo sa sarili mo. Alam kong pokpok ka, Dillon. Pakokak ka sa mga bakla pero hindi kita hinusgahan o iniiwasan. Pero ang baguhin mo ako para idamay sa pagkapeke mo, no fucking way. Mula nung Kuya Bono ay iniwasan na ako ni Dillon. Ilang beses ding tinangka kong mag-text o mag-chat sa kanya dahil namimiss ko siya pero minsan lang ako hindi nakapagpigil. Diretsahan pa noon ang chat ko sa kanya na ganito, "Oy, mag-hotel nga tayo. Miss kita eh." Sabi ko pero ang reply ni Gago sa akin ay, "Sige, magkano?" "Anong magkano? Magkano ibibigay mo sa akin? Gago, pati ako sisingilin mo? Ano akala mo sa akin, bakla?" Di ba nga? Eto, Kuya Bono, ay pagpapakatotoo lang sa sarili ko. Mainit talaga ako noon, mael. Gusto ko kapag type ko yung lalaki, makakalaro ko. May lalaking nilalabas si Kuya Jovencio
Sa harap ng boarding house namin, madalas kapag gabi. Natatanaw ko sila sa bintana. Nakamotor yung lalaki, siya si Jordan ng Peña Blanca. Narinig ko kasi minsan ang boses niya, Kuya Bono, habang kausap niya si Jordan at tinawag nga niya itong Jordan kaya nalaman kong Jordan ang kanyang pangalan. Noong makatulog si Kuya Juvencio, pinakialaman ko ang cellphone niya. May PIN code pero pwedeng fingerprint kaya dinikit ko sa finger niya ang scanner at nabuksan ko ang cellphone. May collection pa si Kuya ng mga pictures at videos ng mga lalaki niya at kasama doon sina Dillon at Jordan. Si Jordan ay may video pa habang nagsasarili at tingin ko malayong mas dark siya kay Dillon. Ang ganda pa ng katawan ni Jordan, meron siyang 6 packs. Pero sa mukha, malayo namang mas gwapo si Dillon. Kinuha ko ang Facebook at number ni Jordan sa phone ni Kuya Juvencio at nagsimula na ako mag-text sa kanya. Sinabi kong i-confirm niya ako sa Facebook. Pero bago noon ay binago ko muna ang apelido ko sa Facebook at hinide ko din lahat ng pictures ko na kasama ko si Kuya Juvencio. Kaya lang suplado si Jordan o nilandi ko kaagad siya. Ayoko kasi ng pasikot-sikot pa pero minsan lang siya nag-reply nung gabing yon. Sinisin lang niya lahat ng messages ko kaya natuwa ako nung mag-reply siya at medyo mahaba ang reply niya. Ang sabi niya, "Alam mo miss, pangit sa babae na sila pang naglalandi sa lalaki. No offense pero hindi ko gusto ang babaeng ganyan. Sayang ka. Maganda ka pa naman. Sana magtino ka na lang." Naisip ko kaagad noon si Dillon at naniwala ako na ganun pala ang mga lalaking pokpok. Mahilig magmalinis. Pero ang reply ko sa kanya that night ay, "Jordan, ayoko kasing makilala mo ako na matino sa una pero eventually malalaman mong malandi naman pala ako. Bakit Jordan? Ayaw mo ba sa mga taong mas gustong magpakatotoo kaagad?" Hindi na siya nag-reply nung gabing yon pero nagising ako kinaumagahan na may 3 chat siya sa akin. Una, "Kapatid mo pala si Venice." Pangalawa, "Pinagtitripan niyo ba ako ng kuya mo?" At yung pangatlo, "Uy, mag-reply ka naman please. Pwede magkita tayo." Nagkita nga kami kinahapunan nun. Dinala niya ako sa kanila sa Peña Blanca at nag-sex kami sa treehouse nila na nakatanaw pa sa ilog. That was the best sex escapade in my entire time ng paglalandi, Kuya Bono. Siguro sa 11 months naming relasyon ni Jordan, lahat ng pagtatalik namin ay naganap sa treehouse na yon. Masarap siya at ducks talaga. Pero hindi ako na-inlove sa kanya dahil lang sa sex kundi sa ugali niya at sa paraan ng pagturing niya sa akin. Itinuring niya akong barkada, Kuya Bono. Pinakamamahal na barkada. Hindi man siya marangal dahil pumapatol siya sa mga bakla pero marangal siya sa kanyang salita. Wala siyang sinabi na hindi niya tinupad. Kahit simpleng oras kapag sinabi niyang 2:00, darating na yan ng 2:00. Yung word of honor niya, perfect. Yung pagiging maalalahanin niya, perfect. Yung pagmamahal niya sa akin, masasabi ko rin perfect pero nabisto nga kami ni Kuya Juvencio at pinalayas niya ako. Ang gusto ni Jordan noon ay iuwi niya na ako sa bahay nila pero tinakot ako ni Kuya Juvencio na tatawagan niya si Mama at Tito Oscar at papasundo niya ako. Ayoko mangyari yun dahil nakakatakot si Tito Oscar, Kuya Bono. Isa pa, napagtanto ko rin na mali ako at napakawalang utang na loob ko sa kuya ko na nagpaaral pa sa akin pero inagawan ko ng umbaw. So nagbabay na lang ako kay Jordan pagkatapos naming magtalik for the last time sa bahay kubo niyang nasa itaas ng puno. Ang chapter na ito ay buhay ko na sa Santiago City, Isabela. O ano na, kahugot? Nakikinig ka pa ba? Kinakaya pa ba ng sikmura mo ang pagpapakatotoo sa kwento ng buhay ko? Akala mo ba walang babaeng ganito?
Hindi mo ba ma-imagine kapag ako ang kapatid mo o anak mo, itatakwil mo ba ako? Pero sa totoo lang mga sis, lalo na sa mga hindi na virgin, mali ba ako kapag sinabi kong kapag naranasan mo ang maano, gusto mong maulit-ulit? Meron bang babae at the age of 18 pataas ang ayaw sa mainit na sex? Yung totoo, mahirap lang talagang umamin kasi nga Pilipina tayo. Pero ako talaga nagpapakatotoo lang. I know na dapat pribado ang tungkol sa bagay na ito pero ibahin nyo na lang ako. Hindi ako yung tipong nakikipagplastikan sa inyo. Kaya sana andyan pa rin kayo at handang pakinggan ang pagpapatuloy ng aking kwento. Si Bong na anak ng may-ari ng apartment namin sa Santiago, nakasex ko ng pangalawang araw na pumasok siya sa apartment para i-deliver ang in-order kong rice cooker. Pero that time ay hindi ko pa alam na anak siya ng may-ari ng apartment at Pilipina ang nanay niya. Akala ko purong Bombay siya. So nung pinatesting ko sa kanya yung rice cooker, pumasok siya sa kusina at sinaksak yung rice cooker. Gumana naman pero ang sabi ko, eto ba, gumagana rin? Sabay hipo sa harapan niya. Nagulat siya, inurong niya ang puwit niya. Pero nang ulitin kong hipuin yun ay matigas na. At doon mismo Kuya Bono sa maliit na kusina ay pinagbigyan ko na lang siya. Hindi nga lang ako natuwa sa sukat ng kargada niya. Medyo jutay kasi. At pagkatapos pa ng nangyari sa amin ay liligawan pa daw niya ako. Gusto daw niya maging formal ang relasyon namin. Ang sabi ko sa kanya, formal? Tumuwad nga ako sa iyo kapalit ng rice cooker tapos gusto mo pa ng formal. Oo, gusto ko. Gusto ko na may dahilan kung bakit may nangyayari sa atin, Ara. Nangyayari? Bong, minsan lang yun nangyayari. At hindi na ulit mangyayari yon. Kahit bigyan kita ng stand fan o kalan. Napangiti ako noon at tinutuon niya Kuya Bono. Binigyan niya ako ng single burner at electric fan pero hindi naman siya nanghingi ng kapalit. Nagbibigay pa rin siya ng kung ano-ano pero that time kasi ay si Jim na talaga ang gusto ko. Si Jim ang gusto kong magpabago sa akin. At sobrang tuwa ko nung makapag-abroad nga ang kapatid niyang si Lizzie sa Denmark bilang au pair. Kasi nga, lumipat na siya sa kabilang kwarto na dating kwarto ni Lizzie. In love ako kay Jim kaya naman medyo nagpasimple ako. Ang kalkula ko kasi kay Jim ay totoo siyang matinong lalaki. Base sa mga kilos at galaw niya, pati pananalita. Pero may isang araw kasi nagpadala ng pera sa kanya si Lizzie at i-blow out daw niya ako. Yun daw ang sabi ni Lizzie sa kanya. Di lumabas kami, pinagpili ako at sinabi kong gusto kong mag-bar kami. Umuwi kami nakainom at hindi ko pinigilan ng sarili kong maglandi sa kanya. Pinagbigyan niya naman ako pero napaka-decente ng style niya sa pakikipagtalik. Napaka-conservative. Katamtaman lang din ang sukat niya pero maganda ang trim ng katawan niya at malambot ang kutis niya. I mean matigas kasi nga mamuscle pero yung hipo ng skin niya malasutla. Kaya lang pagkatapos nga namin ay sinabi niya sa akin na yung nangyari ay NSA, no strings attached. Sabi ko naman sa kanya noon okay lang pero na-challenge ako na paibigin siya. Gusto ko na hindi niya mamamalayang mahal na pala niya ako kahit wala kaming strings attached. Iyon Kuya Bono ang naging goal ko noon sa setup namin ni Jim. O diba ang cheap ko no? Ako pa ang mag-e-effort para paibigin ang lalaking gusto ko. Alam ko na kasi noon kung ano yung dahilang sinabi sa akin ni Lizzie kung bakit ayaw pa ng kuya niya ang commitment. Wala pa siyang pera. Walang ipon. Security guard kasi noon si Jim Kuya Bono pero nangangarap magka-business kaya nag-iipon. 50% ng buwan ng sweldo niya iniipon niya sa bangko niya. Matipid siya. Madalas bumibili siya ng lutong ulam sa labas. Kalahati lang ang inuulam niya
Itatabi niya yung kalahati for the next meal. Tsaka siya magluluto ng maraming kanin. Pasimple niyang ginagawa yun, akala niya hindi ko alam. Pero ako pa ba, magaling ako maniktik sa mga taong pinag-iinteresan ko. At para naman isipin niyang pareho kami, ganun din ang ginagawa ko. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi ako yung babaeng pagkakagastosan niya. Dapat isipin niyang matipid din ako at hindi ako materyosa. Excited akong umuwi noon tuwing gabi pagkatapos magsara ang Mart 1 kasi madadatnan ko na naman sa apartment si Jim. Madalas, nadadatnan ka siyang umiinom mag-isa at kapag ganon ay haharapin ko naman siya. Makikipagkwentuhan lang. Lagi kaming ganon hanggang sa alam kong close na siya sa akin. Nakakapagkwento na siya ng mga sekreto niya sa buhay, mga pangarap niya, mga balak niyang gawin. Pangarap niya magkaroon ng glass and aluminum business, paggawaan ng hollow blocks at welding shop. Ang mga trabahong yun daw kasi ay naranasan niyang lahat. Mag-iisang taon na kami ni Jim sa apartment nung mag-chat sa akin si Lizzie, ang kapatid niya, at tinanong niya ako kung gusto ko raw subukan ng au pair o au pair. Pinatulan ko naman at nag-recommend siya sa akin ng taong kakausapin. Para naman yun sa bansang Italy, while siya ay nasa Denmark noon. And to cut the story short, Kuya Bono, ay napunta nga ako ng Italy bilang recipient ng au pair. Hindi ito parang domestic helper dahil mga light works lang ang ipapagawa sa'yo. Parang tutulungan mo lang ang host family mo kaya naging mani-mani lang sa akin ang mga gawain. Then at the end of the month ay bibigyan naman ako ng allowance na kapag kinonvert sa pera natin ay malaki ang halaga. Pero bago ako nag-flight, Kuya Bono, ay mainit ang naging pagtatalik namin ni Jim. At saka ako siya kinausap. Nang sabi ko, "Mahal kita, Jim. Gusto kitang maging asawa. Mag-a-abroad ako para matupad natin ang mga pangarap mo." Napatitig siya sa mga mata ko noon pero hindi siya nagsalita. Inaasahan ko naman na hindi siya sasagot dahil kilatis ko na noon ang pagkatao niya. Hindi siya yung tipong mapapasunod mo siya sa gusto mo kung hindi talaga niya gusto. Pero that time ay tuloy pa rin ang laban ko. Yung hamon ko sa sarili ko na paibigin siya ng lubos. Sabi ko noon kapag nasa Italy na ako, magiging constant ang communication namin. Magpapadala ako sa kanya ng pera buwan-buwan para makaipon siya ng pangnegosyong pangarap niya at iyon nga ang nangyari, Kuya Bono. Sinimulan niya sa pinakamura sa 3 pangarap niyang negosyo, yung welding business. Bumili lang siya noon ng lumang motor at kolong-kolong na pang-deliver pero makaraan ng 1 taon, nakabili na rin siya ng lumang elf kaya't nag-open na rin siya ng hollow blocks business habang pinag-iipunan pa ang glass and aluminum works business na talagang pinakagusto niya. Magdadalawang taon na ako noon sa Italy pero hanggang noon ay wala pa rin kaming label ni Jim. Hindi pa rin niya ako nililigawan. Friends pa rin kami. Pero hindi naman ako na boring, Kuya Bono, kasi malandi ako. Actually, 5 months ko pa lang noon sa Italy ay may nakakajugjugan na ako. Si Kairos na isang Greek. Nagtatrabaho siya sa landscaping company na pagmamayari ng kapitbahay ng host family ko. Hindi kagwapuhan si Kairos para sa akin pero macho siya at syempre, Dax. At higit sa lahat, nakakapagsalita siya ng English kahit papano. Hindi nga lang fluent pero nagkakaintindihan naman kami. Hindi ko lang talaga matake yung kapag nagtatalik kami "Oh, it's yummy." Ang naririnig ko sa kanya, ano ako, spaghetti? Yes, may regular ako na nakaka-date. Pero, nakay Jim pa rin ang puso ko.
23 months na ako sa Naples, Italy. Nung gulatin ako ni Kairos, uuwi daw siya next month sa Greece. Isasama daw niya ako. Why? Tanong ko. You don't want to marry me? Nagulat naman ako. Marry you? Yes, marry me. Hindi ko inasahan yun, Kuya Bono, kasi buong akala ko pareho lang kaming malibog at naggagamitan lang kami. Pero iba pala ang tingin niya sa mga Pilipina. Ang sabi niya, we've been doing this for very long. I know Filipinas are conservative. That is why I should marry you. What do you think? Gusto kong tumawa ng malakas noon. Conservative daw ako. Pero ang sabi ko sa kanya, let me think about it, Kairos. All right. I understand. And I will give you 3 weeks to think, Ara. 3 weeks only, okay? Ang dahilan kung bakit nanghingi ako ng time kay Kairos ay dahil kailangan kong makausap si Jim. 2 taon na rin mula nang umalis ako. Ang gabing yun nga ay mainit ang aming pagtatalik at kinausap ko siya. At sinabi kong siya ang gusto kong maging asawa. Hindi ko binanggit kay Jim na may lalaking Greko na gustong pakasalan ako. Tinanong ko lang siya ng ganito. Jim, ayaw mo pa bang mag-asawa? Gusto ko na kasing umuwi at magpakasal sa'yo. Reply niya, Kuya Bono, ay ganito. Ara, ang bagay na yan ay hindi pinag-uusapan sa chat lang. Di ba kayong mga taga dito sa Isabela, may pamanhikan pa kayong pamamanhikan? Pangiti ako nun, Kuya Bono, at kinabukasan ay nagpaalam ako sa host family ko na uuwi muna ako, pero hindi ko sinabing mag-aasawa na ako. After a week ay nakauwi nga ako, Kuya Bono, na hindi man lang nakausap si Kairos. Sa Salerno kasi noon ang landscape project nila. Nasa mahigit 1 oras ang biyahe mula Naples kung saan kami naroon. Sa Salerno siya nagstay noon ng 3 weeks kaya't hindi ko siya nakausap at isa pa, wala naman akong dahilan para kausapin pa siya. Baka masaktan lang at magwala kapag sinabi kong uuwi ako para lang magpakasal sa iba. So umuwi nga ako ng Isabela, excited at nai-imagine ko yung pamamanhikang sinasabi ni Jim pero wala palang ganon. Halimbawa lang daw niya ang pamamanhikan para bigyan ng ang issue tungkol sa kasal na inopen ko lang kasi ang topic sa chat. Wala daw siyang sinabing umuwi ako para mamanhikan na siya. Sinikap kong kumalma, Kuya Bono, pero umiiyak ang kalooban ko. Kaya lang alam kong nahalata pa rin ni Jim ang disappointment ko kaya't bumanat siya ng ganito. Hindi ako yung taong dapat mong pakasalan, Ara. Dahil hindi solid ang pagkalalaki ko. Bisexual ako. Hindi alam to ni Lizzie. Hindi alam ng pamilya ko. Okay. Sagot ko lang sabay ngiti ng konti. Kinagabihan, sunod-sunod ang chat ni Kairos. Bakit daw hindi man lang ako nagpaalam? Ang sagot ko ay, because I will be back very soon, my darling. Just send me money for the plane ticket, okay? Pero hindi ganoon kabilis makabalik, Kuya Bono. Inabot pa ako ng mahigit 1 buwan kaya't nagstay ako sa Rojas ng 1 linggo. In-enjoy ko lang ang maliit pero magandang bahay na naipatayo ng mama ko gamit ang kinita ko sa Italy. Then naisipan kong dalawin ang magulang ni Chris. Ang ex-boyfriend ko ng 16 ako, yung namatay sa kidlat, at nagulat ako sa pag-asenso rin ng buhay ng pamilya niya. Malaki ang bahay nila at lalo pang naging mabait ang mga magulang niya, lalo na si Papa Lando na tatay ni Chris. Napapaluha pa siya nung mag-imagine siya. Siguro, may mga apo na sana ako sa inyo ni Chris.
Nag-iisang lalaki kasi si Chris sa 5 anak niya, Kuya Bono, kaya labis pa rin noon ang pagdadalamhati niya. Noong kinumusta niya ako at tinanong kung bakit wala pa akong asawa, nakapagkwento ako sa kanya, naikwento ko ang totoong sitwasyon ko kina Jim at Kairos, at pinayuhan niya ako, Kuya Bono, payo na praktikal at makatotohanan. Ang sabi niya, bilang isang matanda, alam ko na kung anong totoong dahilan kung bakit dapat mag-asawa para may makatuwang ka sa buhay. Yung Mama Elena mo, hindi ko naman sobrang kinainlaban yan noon. May iba akong mahal kaso nakita kong mas magiging maayos siyang kasama sa buhay. So pipili ka lang ng taong paninindigan mo. Huwag masyadong mag-focus sa damdamin kasi ang pag-ibig, lumalamig yan sa pagdaan ng panahon. Kapag nakapili ka na, manindigan ka at gawin mo ang best mo para tumibay ang pagsasama nyo. Kumbaga magiging uliran kang asawa para hindi makakita ng dahilan ng asawa mo na maghanap ng iba. Ganun lang yun, Ara. Malalim ang sama ng loob ko kay Jim, Kuya Bono, pero hindi ko yun inilabas. Hindi na kami nag-usap ulit at hindi rin kami nag-sex bago ako nakabalik ng Italia. Pero kung maglalabas ako ng sama ng loob ko sa kanya, marami akong maisusumbat. Pero hindi ko yun ginawa dahil hindi naman niya hiniling sa akin na padalhan ko siya ng pera buwan-buwan. Ang sabi niya, kapag nakaluwag-luwag siya, ibabalik niya sa akin lahat ng pera ko. Pagdating ko ng Italy, prinasis kagad namin ni Kairos ang pag-uwi namin ng Greece. Sa maliit na bayan ng Astacos ang pamilya ni Kairos at kagad akong na-inlove sa lugar nila. Mababait din ang pamilya ni Kairos pero hindi sila nakakapag-English kaya hindi masyadong naging okay ang pakikisalamuha ko sa kanila. Ngitian lang, tanguhan. Madaldal ang mama ni Kairos pero hindi kami nagkakaintindihan. Gayunpaman ay ramdam ko na welcome ako sa kanilang pamilya. Tanggap nila ako. After 15 days, nagpakasal na kami. Ganon kadali at ganon din kasimple. Ang mga taong umattend, wala pang 20. Walang thrill, walang excitement. Pero nakintal sa utak ko ang payo ni Papa Lando, ang papa ni Chris. Huwag mag-focus sa damdamin dahil ang pag-ibig, lumalamig pagdaan ng panahon. Kailangan mo lang panindigan ng taong pinili mong makasama sa buhay mo. After 1 year, Kuya Bono, kabuanan ko pa noon, lumipat kami sa Antikythera Island sa South Greece. Binayaran kami ng gobyerno ng Greece para tumira doon. May libre pang lupa at bahay. Kasama namin ang mama ni Kairos. Maliit na isla yun, Kuya Bono, at kokonti lang ang residente. Sa una, maganda, payapa. Pero nung magtagal, naging impyerno na. Siguro kasalanan ko rin kasi ipinakita ko sa mag-ina na hindi na ako masaya sa isla. Hindi ako masaya na lalaki ang anak ko sa lugar na halos walang tao sa paligid. Umaasa lang kami nun sa allowance na bigay ng gobyerno na 500 euro kada buwan. Si Kairos nagpalaki ng mga halaman pero walang bumibili. Nag-alok ng landscape services sa mga bahay, iisa lang ang nag-avail. Naging desperado siya. Ako naman ay nagbago ng sobra at siyang dahilan ng pagbabago niya.
Noong unang pagkakataong saktan niya ako, nakaharap pa ang mama niya. Nagalit ito sa anak niya pero wala siyang kakayahang kontrolin si Kairos. Hindi kami nagtagal ng 1 taon sa isla. Bumalik kami sa Astacos pero si Kairos ay nagpunta ng Athens para magtrabaho dahil mayroon siyang utang na babayaran dahil sa pagtanggap niya ng offer na pagtira sa isla. Sa Athens ay maayos ang naging trabaho niya pero nakatagpo siya ng ibang babaeng naka-live-in niya doon at yun ang naging dahilan ng paghihiwalay namin ng legal. May natanggap akong konting pera mula kay Kairos. Provision yun ng batas nila. Siya din ang nag-ayos ng lahat ng kailangan namin ni baby para makauwi ng Pilipinas noong July 2022. 1 year and 5 months na noon ang baby ko. Si Jim ang sumundo sa amin sa NAIA. May sarili na siyang pick-up noon. Asensado na pero may kasama siyang lalaking noon ko lang nakita. At base sa tinginan nila, alam ko na, jowa. Affected pa rin ako pero ako pa ba? Kaya kong deadmahin yon. Kaya kong magbulag-bulagan at i-focus na lang ang lahat ng panahon ko sa anak ko. Hinatid kami ni Jim dito sa Rojas, Isabela. Pero after 5 days ay bumalik siya at may dalang pera at mga papeles na pinapirmahan sa akin. Mga papeles na nagpatibay na magkasosyo kami sa mga negosyong ipinatayo niya. 50-50 kami sa kita. Halos mapaiyak ako noon, Kuya Bono. Hindi ko inaasahang ganun kabuti ang puso ni Jim. Nayakap ko pa siya kasi problema ko talaga noon kung paano ko bubuhayin ang anak ko. Yun pala, siya lang ang makakasolve sa problema ko. Ang sabi niya, ito lang talaga ang kaya kong ibalik sa iyo, Ara. Yung kabutihan at tiwala mo sa akin. Nakakainis nga eh. Nasabi ko pa. Napangiti na lang siya kasi alam niya na kung anong ibig kong sabihin. Gusto ko talaga sana siyang maging asawa pero yun nga, hindi pa siya sure sa gusto ng puso niya. Well, sa ngayon ganito lang kami ng baby ko, Kuya Bono. 3 years old na siya at syempre mestiza. Hindi kami gaanong lumalabas kasi parang nagba-vibrate ang mga bibig ng mga marites kapag nakikita nila kami. Sa tuwing pupunta rin si Jim dito, nagkaka-issue kami pero deadman na lang ako. Bakit naman ako magpapa-apekto wala naman silang ambag sa buhay ko? At least ako, tumatanggap lang ng pera kahit nandito lang ako. While sila, chismis ng chismis, wala namang revenue. Pero hindi ako magmamalinis, Kuya Bono. Malandi pa rin ako. Kahit may anak na ako, may nakakalandian pa rin ako. Sa chat nga lang kasi nasa Morocco siya. Isa siyang Moroccan na napakagwapo at napakadax. Yes, nakakapag-ano kami online. Sabi niya next year daw ay magbabakasyon siya dito. Hindi ako maasa pero who knows, magkatotoo. Sa ngayon wala talaga akong nakikitang sure at matatag na love life. At okay lang naman yun kasi busy naman ako sa baby ko at sa mama ko. Okay naman kami dito sa Rojas kasi mababait ang mga relatives ko dito. Mga Ilocano kasi at tunay na mapagmahal sa pamilya. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, at sana mabasa mo rin tong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Nagmamahal, Ara.